Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay na ko mga kababayan, pag-usapan ho natin at update ho tayo rito sa di umano'y itong staff ho ni Senador Robin Padilla. Chief of staff niya yata ito itong artista na si Nadia Montenegro ay di umano allegedly, sumisinghot ho ng pinagbabawal na damo sa CR ho ng babae dyan sa Senate. Ito mga kababayan, dapat nga si Senador Robin Padilla ang unang nagsasalita nito, naghahamon nito Dapat nga kay Senador Robin Padilla natin unang naririnig itong ganitong klaseng hamon para mawala ang duda sa kanila ng taong bayan. Kasi ito si Senador Joel Villanueva, Senador Mig Subiri, at ito si Tito Soto ay may panawagan bukas Lunes handa silang magpa-drug test at handa hong magpa-hair follicle test. Naloko na. Pakinggan muna natin ito si Senador Joel Villanueva, mga kababayan. Samantala mga kabrigada, si Senador Villanueva handa raw sumailalim sa drug testing. Yan kung ipatupad ito ulit sa Senado. Ayun. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada Live Report. Suportado raw ni Senator Joel Villanueva ang anumang pagpapatupad ng random drug testing sa mga staff o di kaya opisyalis ng Senado kahit sino mang Senate President ang nakaupo. Pero gate niya buo ang tiwala niya na sa ilalim ng liderato ni Senate President Cheese Escudero ay muli magpapatuloy ang sistemang ito. Dagdag pa niya na papanahon lang na gawin nila ito bilang pagpapanatili ng kanilang integridad sa institusyon. Pagtitiyak naman ng Senador kung sakaling ibalik ito ay handa siyang magpa-drug test bilang pagpapakita na mabuting modelo. Matatandaan matapos pumutok ang issue ng di umani pag-pot session ng isa sa mga empleyado ni Senator Robin Padilla ay minungkahi ni Senate Minority Leader Tito Soto ang muling pagsasagawa ng random drug testing sa Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez. Ayan ho mga kababayan, si Senador Joel Villanueva at si Tito Sen ay nananawagan na magkaroon ng random drug test ho diyan sa Senate. Pero may mga naririnig ho tayo sa mga abogado na kung saan na hindi raw po pwedeng pilitin itong mga kung sino man dyan ho dyan sa loob ng Senate na magpa-drug test. Hindi raw pwedeng pilitin. Pero kung ipag-uutos at maluwag naman sa iyong kalooban, especially sa grupo nila Senador Robin Padilla, at itinatawag na delikadesa, dapat magkusa na sila. Kasi kung wala ka naman talagang ginagamit na pinagbabawal na kahit anong pinagbabawal na gamot or droga, malaya at maluwag naman siguro sa kalooban nila na magpa-drug test sila or magpa-hair follicle test. Pakinggan ho natin ito si Senador Subiri, mga kababayan. Ano sabi rito? Drug-free dapat ang Senado. Senador Mig Subiri, sa ilalim sa drug test, mandatory drug testing sa buong opisina niya. Ipinag-utos. Siya na mismo ang wala man pinag-uutos si SP Cheese Escudero na buong Senado at buong staff magpa-drug test na, magkukusa na itong office. Itong grupo ni Senador Subiri pati ho kanyang mga staff. Kasi nasa kanila naman yan para mapatunayan nila siya at ang kanyang mga staff walang tinatago. Questionable yan kapag may mga sumunod kay Senador Subiri tapos may mga ilang senador ayaw. Pati mga staff nako, siguradong matindi yan. Especially after ho ni Senador Subiri magpa-drug test or magpa-hair follicle test.
at susunod na ang kanyang mga staff at magsusunuran na rin ang ibang senador at ibang staff nila. At pagdating kay Robin, may stop, ayaw nila, ayaw rin ni Senador Robin. Aba, malaking katanungan yan. Ha? Basahin natin to. Ni-encourage all the other officers, all the other senators to do the same. Oh, sabi ni Subiri. Inanunsyo ni Senador Mig Subiri na sasailalim siya at ang kanyang staff sa Senado sa mandatory drug testing sa Lunes, August 18. Bukas na ho yan, ha? Willing din umano siyang sumailalim sa hair follicle testing para walang duda. Nako, eto na. Drug test, hair follicle test, bukas, Lunes, Agosto 18, taong kasalukuyan, si Senador Subiri ho, pati ang kanyang buong staff, no, sa kanyang office, magpapadrug test, hair follicle test tomorrow. Para mahikayat ho ang kanyang mga kapwa senador at hikayatin din ho ng kanyang mga kapwa senador ang buong staff nila na magpa-drug test at magpa-hair follicle test. Inuulit natin, kung may mga susunod na gagawin niya, kahit nga hindi na iutos ni SPG Escudero, yan, nasa inyo na yan, walang problema dyan. Walang problema dyan. Especially kung di ka naman talaga gumagamit ng kahit anong droga. Pero kapag mayroong pumalag dyan, hindi sumunod, malaking katanungan yan sa mamamayang Pilipino. Naloko na. Ito ay kasunod ng ulat na nahuli umano ang isang staff ng senador na gumagamit ng marijuana sa Senado. Sus, Mariosep. Sabi ni Senador Subiri, kung ako ang masusunod, gawin ko po ang binanggit ng dating Senate President Soto na magkaroon ng random drug testing, dagdag pa niya. Nako po, naloko na. Ayan, ha. Senador Subiri at ang kanyang staff sa ilalim sa drug test. Bukas na ho yan. At 18 ng Agosto taong kasalukuyan, kasama na ho ang hair follicle test. So, nakaantabay ho ang sambayan ng Pilipino kung sino mga susunod ho rito kay Senador Subiri at sino ang mga hindi susunod at hindi susunod at kung ano-anong sasabihing batas ganito, hindi pwedeng pilitin kasi ganyan-ganyan. Nako! Naloko na. Ganito ang mangyayari niyan, eh. Kapag ayaw mo sa drug test, hair follicle test, bubunot ka ngayon, huhugot ka ngayon ng mga batas-batas ngayon. Hindi nyo kami pwedeng pilitin. Ayon sa batas na ganito, ganyan. Kadalasan kasi ang batas, mga kababayan, yung article na yan, yan din ho yung mga ginagamit para hindi humabuking itong mga ito. Pero kung hindi ka naman talaga gumagamit, hindi ka naman gumagamit ng kahit anong pinagbabawal na utot, pinagbabawal na gamot, sorry sa mga baka may kumakain. Wala naman sa ito. Wala naman, no big deal yan. Dapat nga itong paghahamon na ito, marinig natin, mauna nating marinig kay Senador Robin Padilla. Kasi ang isyung ito, nanggaling ho sa kanyang bakuran. Di ba dapat siya nga, sige, patutunayan ko sa inyo na ang aking staff chismis lang yung sinasabi na gumagamit siya ng damo sa CR ng babae. Magpapa-hair follicle test kami ngayon, magpapa-drug test ako ngayon, kasama na aking mga staff. Ginawa ni Senador Robin, pinaglib yung kanyang staff na si Nadia Montenegro. Pinaglib. Bakit pinaglib? Parang nilalayo niya sa media, no? Parang ayaw niyang pa-interview. Kasi nga naman, habang nai-issue ito, nadadamay siya. Biglang pinaglib. Bakit? Anong kadahilanan? At ito pa, mga kababayan ako, wala akong alam dito, pero nakakapagtaka lang ito, ha. Parang napaka-coincidence nito, mga kababayan. Kasi nga, nagkakayaan ng drug test, nagkakayaan ng hair follicle test. At gagawin na raw yan ng kampo nila Senador Subiri bukas, 18 Agosto, taong kasalukuyan. Nakakapagtaka naman bigla itong si Senador Robin Padilla. Bigla hong nagpagupit. Bigla hong
Bigla akong nagpagupit mga kababayan na ayan ho. Bigla akong nagpagupit. Pati ho ang kanyang bigote ay wala na. Ngayong araw ho na yan. Eh, hindi ko naman sinasabi, no? Na dahil sa hair follicle test, eh, kaya siya nagpagupit. Although may tira pang konti sa ulo, pero matanong lang natin sa mga doktor or marunong magpa... Yung nagsasagawa ng hair follicle test. Kapag ganito kaigsiba, buhok sa ulo, ay medyo apektado ba ang resulta ng hair follicle test? Kumbaga, kapag ganito ba kaigsi, hindi siya makukuha na ng resulta ng 100% kung gumagamit siya o hindi na pinagbabawal na gamot. Tanong lang. Ngayon, kung may iba pang buhok, hindi natin masabi kung ayaw niya magpakuha sa ganung part na yan dahil masyado ng private. Kasi ang nakalantad lang naman ang buhok sa atin is ulo. Kung ayaw niya na magpakuha ng buhok sa kilikili at sa baba dahil private part na yan. Sabihin may palusot siya. Kasi nakakapagtaka. Bakit biglang nagpagupit ito? Nagpagupit tapos yung kanyang bigote balbas wala na rin. Sa kasagsagan ng ayaan ho ng hair follicle test. Naloko na. May video kumakalat. Kaya raw ito nagpagupit si Senador Robin ay ano daw, anniversary daw nila. Yan Goodbye bigote. Marel Rodriguez Padilla binahagi ang new look ni Senador Padilla para sa kanyang 15th anniversary. Wow. Parang napaka-coincidence naman. Ayan ho. Ayan ho. Ayan o. Pati buhok niya sa ulo, maigsi na ho. So, hindi natin alam kung may kinalaman ho yan sa hair follicle test, mga kababayan. Kasi biglang nakakapagtaka nga na magkakayaan ng drug test, hair follicle test, tapos biglang nagpagupit. Bakit kaya ano? Okay mga kababayan, kita-kita tayo sa panibagong vlog live. Bye-bye po.